Ayan po mga kabayan. Sa magtatanong po ito si Papa. Inuutos si nanay. Pa, tinatanong kayo ng mga nanonood. Mga kapatid, mga kasama, mga kababayan. Ano ba ang lagay ng buhay natin? Kamusta daw kayo? Ano daw pa nagkakaabalahan nyo? Ako'y nag-aabala sa pag-alaga din sa minamahal kong asawa. Po, nakaupo sa wheelchair. Si nanay, kinikilig ang nakangiti. Nakikita niya ng anak niyang si Benson masayang masaya dahil may ice cream. Alam na ba yung ice cream? Lalo na pag may kulay may hawak na papel na kulay blue. Alam lang, kaka-issue lang kahapon Kaya ang ngiti ni nanay, ay maganda. Ang ngiti ng pag malubalas. Nakakain ng ice cream. Therapy. Hindi therapy. Ayan. Kamusta daw kayo, sabi ng mga ibang mga nanonood? Sana nasa mabuti kayong kalagayan mga kapatid na nasa ibang lugar, sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, kung saan man kayo naroon at matanggap ninyo ang aking paabot na pangumusta. Ayusin natin yung damit ni nanay. Wala pa naman Brian. Ayan. Ayan. Ayan na. Okay na. Ayan pa mga kabayan, si Papa at saka si nanay. Gusto po ni nanay dito tuwing hapon. Kaya lang minsan humahamog. Kaya hindi makapunta. Minsan magmumukbang po kami. Yung maayos. Yung ayusin po na. Kasi syempre paggawa dito makalikabukan. Sige po. Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Pakibigyan naman po ko ng konting minuto. Parang awa na ninyo. 58th wedding anniversary po ng aking mga magulang. 78 na taon na po ng kanilang kasal. Ay, talaga pong may forever. Samahan po ninyo ako dahil may mga sasabihin po ang father ko kung paano po sila tumagal ng 58 years at ang nanay ko hindi po nagsasalita dahil sa pagtitiis din. Kaya doon po tumagal. Ay, nako. Nagpapasalamat po sa Panginoon dahil nangyari po talaga ang forever. Ayan po mga kabayan, dito na po si Papa at si nanay. Hindi na natin ang dila. Malapit kayo nanay. Napakaganda ng nanay mo. Siyempre. Ay, hindi ko maiwanan mag-wish na muna kayo sa isa't isa bago nakikita niyo kandila. Pagkakitaan ko muna kayo. Hiling ka nga, ano bang hihilingin mo? Lubos at pagsalamat. Sandali lang. Okay. Sa anniversary nyo, 58 wedding anniversary. Tagal pa ng panahon. Maraming taon ang anniversary natin. Oo. Okay, paano wish nyo? Ay, sana may susunod pang maraming anniversary. Okay. Okay. Hipan nyo na. Sa 2, 3. Ba? Malakas din pala si nanay. Yun. Ay, ikaw, Freddy. Punta ka doon. Mag-wish ka na. May wish ako. Ano ang wish mo kay nanay sa kay Papa? Ang wish ko kay Lolo, isa kay Lolo Dencio, sana lahat ng wish yung magkatotoo at tumaba pa mga anniversary celebrate ninyo. Hindi ako makikita sa camera. Ang wish mo kay nanay at kay Papa, ayan, may forever talaga. Yan po ang pagpapatunay na forever. Siyempre kailangan maraming anniversary. Pag-uwi ko, masaya lang. Gusto ko palagi silang masaya. Diba? Chibungan na tayo! Ay, sobrang nagpapasalamat po sa Panginoon kasi kahit sa munting salo-salo po, naipaparamdam po sa magulang ko sa pag-uwi ko na hindi naman talaga yung pagkain po ang pinaka-importante. Siyempre gusto po nila na alala po sila.
Father ko po, kwento po yan. Yung mga araw, yung mga ginagawa niya. Kung paano niya pa sinusuyo at binibisit po ang nanay ko. Ang nanay ko po talaga haba po ng pasensya. Ayun po ang kailangan. Pero ang father ko po, hindi po matitis ang nanay ko kahit ano. Lalo na po sa ngayon. Father ko po talaga ang laging tumitingin po sa nanay ko po. Siyempre yung mga kapatid ko, andiyan na naman po. Ibig sabihin yung father ko po hanggat kaya niya, may nagsiselve niya po yung nanay ko po. Opo. Diba? Napakasarap po talaga ng nakikita pong mga magulang na masaya. Ako po, bilang naninirahan na po sa ibang bansa at umuwi po dito sa Pilipinas, ayun po yung isa sa dahilan kung bakit umuwi po sa Pilipinas. Gusto ko pong makita po kasing masaya po ang mga magulang ko. Gusto pag nandito lang po sila sa bahay ko masaya. Wala pong mga drama, kwentuhan. Basta masaya lang po. Ganun din po mga kapatid ko. Pamain ko pag nandito. Kasi naman po dumadalo po dito. Gusto ko lang po masaya. Ayoko po ng mga drama-drama kwentuhan dahil nakakasawa po yung nakaka-stress. Kaya napapansin niyo naman yung bangis ko, di ba? Lalong tumitindi. Paborito po ng father mother ko yung chocolate. Kaya binili ko po chocolate cake. Kaya po yung request po nila. Yung ice cream hindi ko na po napakita. Kasi pinadiretso ko na po dun sa bahay po nila. Secured na. So nagpabili na lang po ako ng lutong pansit at monay pala. Mating salo-salo lang po. Sino lang po yung narito. Nagtira naman po ako ng mga ibang cake. Nagbigay na lang po ako ng cake at pansit sa kapatid ko po. Bunso yung ate ko po. Baka pumunta po bukas yung pinagtira ko po ng cake. Ganyan lang po. Simple salo-salo. Kasi lahat po talaga may gawain. Busy po sa trabaho. Kaya sabi ko po kay Freddy, pamangkin ko po talaga yun sa pinsan po na malayong pinsan po, 4 na po yata degree na pinsan. Pero si Freddy po close po sa amin. Tinuturing po talaga ng apo ng mga magulang ko. Alam po ninyo, ang mga magulang hindi po yan hihiling. Lalo na pag may mga edad na po sila, yung i-celebrate po yung kanilang pag-iisang dibdib o kanilang kasal. Hindi po hinihiling sa mga anak. Magtitingin lang po yan. Ganito po sa kanang mga magulang ko. Ganun po sila. Nakikita ko po yan. Kasi pag na-celebrate po talaga sila ng wedding anniversary, hindi po talaga naghahanda nanay ko. Lalo na po nang maliliit po kami. Kadalasan po minsan ginagawa po yan, nagpapasalamat sa Diyos. At niloloko lagi, father ko na magbago ka na. Pero iba po talaga kapangyarihan ng Panginoon. Ay, kapag nakikita ko po sila na kahit paano, siyempre naalala po namin sila, iba po yung pakiramdam, sobrang saya po nila. Ang nanay ko po hindi po makapagsalita ng maayos dahil hindi po suot yung ngipin. Inibisit ko, pinangingiti ko po. Sobrang mahal ko po ang mga magulang ko. Sobra po talaga. Kaya pag uwi po ako sa Pilipinas, gusto ko lang masaya po sila. Basta gusto ko lang lagi nakangiti. Ayoko silang iiyak. Ayoko po. Ay nako. Kaya kayo, kung kasama po ninyo yung mga magulang ninyo, yung simpleng handa, na talaga hindi sila hiling, kung may kalabisan po kayo, gawin po ninyo. Pasahin po ninyo sila. Marami po nagsasabi, siguro napakayaman mo, kuya, kasi araw-araw, taon-taon umuwi ka 1 o 2 beses. Kasi napakamahal ng pamasahe. Naintindihan ko po kayo napakamalang gastos. Alam po ninyo, kapag mahal nyo po yung mga taong inuwihan po ninyo, yung pera po kasi kikitain po ninyo yan eh. Pero yung buhay nakasama po sila at yung oras nakasama po sila, lalo na po mga magulang ko, yan po yung hindi po mababayaran ng pera. Yan po yung nagpapahaba po sa buhay ko, nagbibigay po sa kanan lakas ng loob at inspiration para lumaban po sa buhay. Sila po yun. Sa kanila po nanggaling ang buhay ko, kaya ibibigay po sa kanila ang lahat na makakaya ko po. Sobrang mahal ko po ang mga magulang ko. Siguro kung mas naaga po sa akin o mas napaga po sa akin, bigay po sa akin ng Panginoon ng ganito pong biyaya, siguro masigit pa po yung ibibigay po sa mga magulang ko na saya. Kung malakas po sila, talagang enjoy po namin. Mamamasyal kami. Kaya ko sila laging kumain sa labas. Tuwing umuwi po ako, kahit hindi pa po ako nung nagbablog, talagang gusto ko po lumalabas po kami. Lalo na po ng nanay ko.
talagang kakain po kami sa labas. Gusto po mamasyal, pumunta po kami ng dagat. Gusto po talaga masaya lang. Gusto ko po talaga yung basta gusto lang pa na sila nakikita nakangiti. Ayun po kasi nagpapalakas ng loob ko eh. Ayoko po makita silang nalulungkot, lalo na po sa panahon po ngayon. Kasi pag masaya sila, mawala yung stress nila, iniisip. Pag aalis ako ng Pilipinas o darating, gusto ko po pinatatawa sila. Kahit masakit po sa dibdib, yung paglayo po sa kanila. Sobrang sakit po nun. Kaya pag uwi po ako, yung po silang bibigyan ng problema. Magkakwento po kami puso sa puso. Pero ayoko pong sasaktan yung kalooban po nila. Alam po ninyo, ang mga magulang po, sobrang pagod po yan. Lalo na nung malilit po tayo, nung kabataan natin, ang mga bata ngayon, di ba? Millennial o Gen Z, ang mga magulang sa sobrang pagod, lalo na mga nanay, 24 hours yan. Isa nakapagsalita ng hindi maganda, o mga tatay natin, na minsan parang gusto na tayong isumpa sa kulitan natin. Pero wag niyong ilalagay sa positive isipan niyo. Wag kayong magtatanim ng sama na loob dahil hindi makakatulong yun. Respetuhin niyo pa rin sila kahit ang mangyari, mahalin ninyo. Kasi balang araw, magiging mature ang isip ninyo, magiging magulang kayo o hindi man. Pag kumikita na kayong pera at mararamdaman yung hirap sa pag-ended lahat ng gastos, doon yung marirealize kung paano nila ginagawa yung pag-asahin, yung paano yung buhay sa araw-araw na gastusin, kung ano ihahanda sa pagkain ng kinabukasan, baon ninyo, damit ninyo, paglalaba kayo, halos lahat. Marirealize nyo kapag kumikita na kayo ng pera at kilos ninyo lahat. Lalo na pag nag-abroad kayo. Mararaman ninyo, maintindihan ninyo kung bakit nakapagsalita minsan sobrang pagod at galit ang mga magulang nyo. Kaya minsan iyak na lang kayo, di ba? Bakit ganun? May sama ka na loob. Kaya yung pride sa puso at isipan, alisin ninyo. Kasapin ninyo mga magulang nyo. Lalo na may edad na. Hindi nyo na kailangan ilagay sa isip ninyo yung sama na loob sa mga magulang nyo. Hindi maganda. Hindi maganda yung makakatulong sa inyo. Hindi kayo magiging masaya. Mahalin ninyo yung sobra-sobra mga magulang nyo dahil sakripisyo nila noon. Hindi nila susumbat sa inyo. Mga magulang talaga hindi makakita sa ating mga anak. Paano po mga kabayan? Sobra po nagpapasalamat sa Panginoon. Siyempre tayong mga anak, sinasabi natin na proud tayo sa parents natin. Ganoon din naman po ako. Proud po ako sa mga magulang ko at sobrang mahal ko po sila. Mahalin po natin ang ating mga magulang. Maraming salamat po sa inyong oras dahil sa pinilakang lakbay. Inulit ko, basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!